Yan, ako, ha? Yan, magandang hapon po sa ating lahat. At yan, patapos na ulit ang taon at pagkakalaki ng oras dyan. Tanda ko no, nung nagpasalamat ako last year, sabi ko, ang one word to describe my 2022 ay improvement. Pero ngayon, one word to describe my year 2023 ay relationship. At gaya ng kay Tintin, kasi ngayong taon po, natutunan ko yung kahalagahan ng pag-build ng relationship sa tao. Hindi lang sa tao, lalo't higit sa Diyos. At pag alam natin, pag pumasok yung word na relationship, meron niyang iba't ibang emotions. Pagka hindi ibig sabihing relationship, puro yan saya. Yan ay may lungkot, halo-halo. At ito po, ako merong mga pitong bagay lang na ipagpapasalamat sa Panginoon. Yan, 7 emotions na naranasan ko sa Panginoon. At una ay joy. Yan, kaligtasan. Ibig sabihin ng joy, kaligtasan. Ako yung papasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na kanyang ibinibigay. Pangalawa, tears. Ang tears, naranasan ko yan sa prayer and fasting. Nakakatuwa po ang pagsama sa prayer and fasting. At ngayong year ko din yon sinimulan na ako'y nakasama sa prayer and fasting. At nilista ko po dito yung mga words na, mga phrases, words na lagi kong naririnig at nangungusap sa akin sa prayer and fasting. At akin lang po yung isa-isahin, mabilis lang naman. Sabi, mga words na natatandaan ko kapag ako'y nasama sa prayer and fasting. Una, to die daily. Pangalawa, if you really love your loved ones, win them to the Lord. A sense for God's presence. Imitating Christ. Aiming ourselves to be our master. There is much more when it comes to eternal value. God is expert in impossibilities. There is no shortcut in growth. And there is no retirement in serving. At huli, a passion for thee. At yan yung mga nagpapaluha sa akin. Kaya pangalawa po ay tears. Pangatlo, anticipation or excitement. At yan ay naranasan ko sa mga Bible studies. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi naman nga ako ganyan dati na kayang magturo, kayang makipag-usap sa mga tao. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon ay nagagamit sa mga Bible studies. Hindi man karapat-dapat. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon yan, maging sa mga outreaches. Nakakatuwa po yung makisalamuha sa mga bata. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung mga natuturuan po namin sa outreach ay napapa-attend dito. Pag Sunday, yan, yung mga taga-Siko, mga taga-Katmon, kami ibinadala ng Panginoon. Kami ni Ate Elisa, pinadala kami doon sa Katmon, sa dump site, sa Siko. At talagang iba kasi ang, pag tinignan mo ang surroundings doon, from ano pa lang, kasi nga siya ay dump site, hindi naman doon mabango. Nabiyahe pala ang paparoon, asngaw na ang hangin, asngaw na ang amoy ng basura. Pero salamat sa Panginoon kasi ako'y napaka-arte ding tao. Salamat sa Panginoon kasi doon ako pinadala ng Panginoon at doon ko natutunan kung paano mahalin ang mga bata eh. Yung mga batang nai-invite namin na uhugin, mga pero sila ay mahal namin, sila ay natuturuan namin at kita namin yung buhay na gusto naming ilapit sila sa Panginoon. At yon, anticipation and excitement. At ipinagpapasalamat ko din ang pamilya po ni na Tita Mila. Ako kasi ay nakakasama po ni Ate Elisa sa pagtuturo sa mga yan. Na-witness ko, na-witness ko yung simula nung anticipation and excitement. Na-witness ko, simula nung sila ay sa soul winning na nabigyan ng tracts doon hanggang sa na-establish yung Bible study doon. Nakita ko yung kung paano sila nag-grow. At ngayon ay hindi pa sila baptized. Si Tatay Sergio ay nagbabasa na ng Bible. Nakakatuwa. Si CJ ay nasama na ng Bible study. Kasi
Lahat kasi tayo, ganun ang prayer. Makita ang pamilya natin na sumasama dito. At tinuturing kong answered prayer na ang kanilang family po ay nabaptize ngayon dito sa atin. At yan, next. Affection, pang-apat. Affection, yan. Sa family ko naman, ako'y nagpapasalamat na sila ay iniingatan pa. Bagaman ako'y malayo sa kanila, hindi madalas nakakauwi, sila'y nakakamustay, sila'y nasa ligtas na kalagayan, may maayos na kalusugan, malakas pa, nakakain pa, may mga trabaho ang kapatid ko, ang tatay, bagaman matanda na ay safe pa rin, malakas. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon doon. Panglima, pinagpapasalamat ko rin yung mga times ng sadness. Nitong start ng year, naranasan kong kasi nga po ako'y tumigil sa pag-aaral, ay wala. Naranasan ko yung malungkot na iwanan yung dating pangarap mong mag-engineer, pangarap mong maging ganito. Mabigat sa una na iwanan yon. Pero, sabi ko nga, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun kasi pinatigil ako ng Panginoon sa secular para pala dalhin ako sa Bible School. At yun po ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pang-anim, gratitude. Sa health, pinagpapasalamat ko po na bagaman nakakaranas ng ubo, sipon, lagnat, pero ngayon ay dumating mag-e-end ang year na nasa maayos na kalagayan. Ganyan din ang buhay po ng ating pastor at ng mga workers. Yan, pamula kay pastor, kay madam, kay Jimbel, lahat na nandito sa simbahan. Kay Kuya Hen, kay Amber, kay Ate Joyce, kay Kuya Eric, kay Andrew, kay Romel, kay Mark, kay Jander, sa mga babae, kay Gara, kay Tintin, kay Ate Elisa, kay Ate Bibe, kay Ate Desa, at kay Ate Tinay. Salamat sa buhay ng mga yan. Kay Tatay, Pabs, na nakasama namin dito. Biyaya po ang makasama ang mga yan dito sa bahay-sambahan. Talagang kami ay kagulo palagi. Kagulo na masaya. Kanya-kanya ding malalaman mo ang ugali ng isa't isa at malalaman mo sinong pinakabaltikin. Ako nagpapasalamat po sa buhay ng bawat isa sa mga yan. Pang-pito at last po ay fear. Ito'y, sabi nga ay nung unay takot ko lang din. Pero salamat sa Panginoon kasi yung fear po na yon ay yung pagsusuko ng buhay. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil masarap matakot hindi sa ating mga nakikitang nakakatakot kundi mas masarap matakot sa Panginoon. At yun, pinagpapasalamat ko po na nasa gawain pa at nakakapagpatuloy at yun po ay biyaya ng Panginoon. At yan, conclusion, godly fear, building a more intimate relationship with Him. At yan lamang po, salamat po sa Panginoon.